Ang gabi nga po pala, Ma'am Lodit. Ako nga po pala si BJ Arabiasidad. At ang tatalakayin ko po ngayon ay ang pag-uusbong ng isang multi-company. Pagplano at pagsasaalang-alang, pagtutukoy sa mga pangangailangan bago ipatupad ang mga multi-site functionality. Mahalagang isaalang-alang ang mga pangangailangan sa organisasyon upang matukoy kung ano ang pinakamainam para sa negosyo. Pag-unawa sa istruktura ang mga kumpanya na itinuturing na iba sa mga site pagdating sa aktibidad ng negosyo o ang mga kumpanya ay ang pinakamataas na antas na aktibidad sa pananalapi sa loob ng isang organisasyon at ang global data structure ay kailangan munang tukuyin ang mga company at site na kailangan sa multi-site environment. Mahalagang planuhin kung paano ibabahagi ang datos sa mga company at site. Ang pagpapaunlad ng multi-company o functionality, multi-companies o service bus ay kailangan ng Microsoft Service Bus para maglipat ng datos sa pagitan ng dalawang kumpanya sa magkahiwalay na database. Multi-company direct kung ang dalawang kumpanya ay mayroong magkakaibang federal tax ID at nasa iisang database. Hindi kailangan ang service bus at halip maaaring magdala at tumanggap ng XML message sa pamamagitan ng mga kumpanya. Multi-site. Ang multi-site environment naman ay binubuo ng mga magkakahiwalay na site na nagpapanatili ng record sa loob ng iisang kumpanya. Ginagamit ito upang mayroong maraming production center sa loob ng isang kumpanya. Mga binibisyo ng pagiging multi-company. Tulugon naman kayo ko eh. Pagbabawas ng pasanin na buwis. Ang malalaking kumpanya ay maaaring humarap sa malaking pinsanin sa buwis kung ano lamang ang isang bansa sa pamamagitan ng paghahati ng operasyon sa iba't ibang bansa. Nagkakaroon ng flexibility sa pag-uulat ng kita at pagkalugi ng maaaring makabawas sa kanilang pasanin sa buwis. Pagpabuti ng efficiency. Ang pagiging multi-company ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na maging mas efficient sa pamamagitan ng paglagay ng kanilang manufacturing facilities sa iba't ibang bansa. Nakakatipid sa shipping cost as duty charge kung ang produkto ay ginagawa sa lugar kung saan ito ibebenta. At ang pag-access sa discount labor at materials. Ang halaga ng paggawa ng materials ay iiba depende sa bansa. Ang mga multi-company ay nakikinabang sa mga pagkakaiba ng gastos upang gawing mas mura ang kanilang proseso ng pagmamanufakturas at mapataas ang kita. At ang pagliit ng regulasyon ay ilang bansa ay may malawak na regulasyon sa kung paano dapat patakbuhin ang negosyo. Ang mga multi-company ay madalas na pumili na mag-operate sa mga lugar patulad ng nagbibigay ng mga negosyo ng mas maraming kalayaan upang gumana ayon sa kanilang kagustuhan. Mga katangian ng multinational corporations. Malawak na saklaw. Ang mga MNC ay nag-ooperate sa maraming bansa at kontinente nang nagbibigay na daan
sa kanila ng maabot ang iba't ibang merkado at customer base at sentralisadong pamamahala. Sa kabila ng kanilang malawak na saklaw, ang pagdedesisyon ay madalas na sentralisado sa headquarters at ang mga komplikadong legal at regulatory environment. Ang mga MNC ay dapat sumusunod sa mga legal na regulatory framework ng bawat bansa kung saan sila nag-ooperate ng mga pangangailangan ng malaking resources at expertise. Yun lang po. Thank you po.